tayo sa taxi ko. Ay, hindi pala. Binabiyahe kong taxi. Mahirap mag-taxi. Pero kailangan kasi para makakain ng maayos. Taxi ka. Taxi. Salamin ka. Salamin mo ay isang hindi masyadong dark para kapag ganito mga kulimlim hindi masakit sa mata kasi yung pag buhos ng ulan tapos bigla uminit yun para ba siyang ang palitay milky tapos pag tirik naman ang araw dark para din masira mata natin. Tapos kailangan meron ka siyensya. Saan siyensya ko? Eto siyensya para legal kang magmamaneo. Sabi nila sarap daw mag-taxi. Totoo, hindi. Lahat naman ng trabaho mahirap, masarap. Pero sa akin pabor ang mag-taxi kasi single parent ako ngayon eh. Nasa abroad yung butihin kong asawa. So kapag nag-company ako, full time ako sa kumpanya. Pag sa taxi, pag gusto kong umuwi, makakauwi ako. For example, emergency. So makakauwi ako pag nasa kumpanya ako. As of now lang naman. Baka nandun pa yung asawa ko sa abroad. Pag umuwi na siya, babalik ako sa safeguard. May mga buhay. Ngayon, tanghali ako ngayon kasi sinasok yung anak ko. Pag umaga yung anak ko, so papaliguan ko pa siya. Bago mag-taxi ako mga 7 or 8 ako makapag-taxi, dapat usually mga 5 or 6. Pero hinihingi ng pagkakataon, ano mo na yung anak ko. Tapos kung natin ko na siya, magta-taxi na ako. May mga pasahero nga palang pasaway din minsan. Akala nila mag-taxi kanila ng taxi. Kasi ako nagta-taxi na sumasakay ng taxi, no? Pag pinapasal ko yung mga anak ko, pasal kami. Lalo mag-commute kami, tatlo anak ko. Maliliit. Masal kami, nagta-taxi din kami. Pero usually mga maakal na mga taxi driver lang naman, na mga pasahero, yung mga natipilitang mag-taxi. Emergency yun. Magkasakay dyan, titignan ka. Walang kikilsi kung driver na to, matino ba o hindi. Pero sanay ako dun, ganun talaga sila. Pero kapag mga pasahero naman na talaga nagta-taxi, sa likod upo yun. Kaya nga, mag-relax. Pipikit-pikit ang mata. Pipikit ang mata nila. Alam nila kung saan sila bababa. Tapos gigising na sila. Yun yung mga regular na nagta-taxi. Yun ang nagbibigay ng tip. For example, ang metro ay 85, 100, bibigyan na nila. Pero kapag yung mga pasahero na minsan lang sumakay, kukunin nila sukli. Sabagay, sukli naman nila yun. Tsaka yung sinasabi nila na daan sa traffic, naku, mali yun. Kapag na-traffic kami, lugi na kami noon. Oras, patay na yung oras namin noon. Just for example, 30 minutes. Kung walang traffic, SM malapit lang. 5 minutes or 10 minutes, nasa SM na kami. Makakadalaw, tatlong pasahero kami. Kung na-traffic, isa lang ng pasahero mo, tapos pasahero pa, maangal pa, diba? Sira din biyahe mo. Okay lang din. At least nakakay ka ng maayos. Bawal mo kontrata. Kung mangontrata ka,
Sample. Ang patak na metro 200. Siyempre mga veterano, mga iba, gawin nilang 300. Kumita sila. Pero ang balik noon, sana nga yung karma sa kanila. Hindi. Ano, mapunta sa kamag-anak ng karma. Taka ka na lang, ikaw na lang mag-isa sa buhay mo. Ubus yung pamilya mo sa kapanggugulang mo. Bad yun. Mas maganda yung kumakain ka ng nangunguya mo, tapos nilalamnam. Masarap ang buhay kapag matino ka. Kung hindi ko masabing matino ako, slight lang. Pero kat maaari straight ka. Kailangan naka-on duty ka. Tapos babiyahin na ako mamaya. Tayo pa nga lang. Tapos para di ka mainip, mag-sounds ka siyempre. Kung alam mag-isa, tapos nahimik ng paligid mo. Ayan. Sounds. Kapag di nag-sounds, antukin ka. Minsan kinakausap ko na yung pasayro. Pagsawa o kapakinig na sa house. Kung hindi naman lahat ng paso nakipag-usap, kapag nag-respond siya ng mga 2 words o 3 words, so yun. So gusto ko niya kausap. Ang buhay natin. Kakalangan pala. Pag ka malobat, charger ka. Ako tumawag ang commander mo. Ka masasabog. Tsaka pag emergency sa bahay, tawagan ka. Diba? In advance sa taxi driver. Diba lang. Go na tayo. Bye-bye. Ha? Next time.